Tumako po tayo sa mga banknotes na ginagamit natin sa ngayon. By the way, ito po yung mga lumang banknotes na aking nakolek. Ayan. So, sa ngayon po, meron ka na bang mga polymer banknotes na 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, at saka 1,000? Totoo ba na may lumabas na 200 paper banknotes na polymer? So, alamin po natin, meron ba itong mataas na halaga? So, talakayin po natin. Magandang araw po sa inyo kapatid. Misampa, welcome sa aking YouTube channel. Talakayin po natin yung mga bagong paper bills dito po sa Republika ng Pilipinas. Ayan. Ito po, no? Umpisahan po natin dito sa Visayan Leopard Cut. Ayan. Visayan Leopard Cut. Ayan. Ito po yung kanyang serial number. 50 piso at saka yung parang seal ng Republika ng Pilipinas. Ayan, nakapirma po si Pangulong Ferdinand Marcos, ang ating presidente, at yung tagapangasiwa po na si Eli Remolina. Ayan, medyo maliit po siya, no? Pero nababasa naman siya. Ayan, yung polymer banknotes ng 50 pesos. Ayan. Leopard Cut. Visayan Leopard Cut. At sa likod naman po, di ba, dalawang klaseng animal po siya, no? Ito naman po yung isda na ito, nakasulat po dito yung maliputo. Ayan, maliputo. 50 pesos. Medyo matibay po siya, no? Kaya hindi basta-basta masisira. Kasi sabi nga nila, saka yung papel, ilang taon lang. Siguro mga 1 taon lang yung papel na lumang ganito. Abutin lang ng 1 taon. Pero ito usually abutin po ng 5 years pataas. Dahil matibay po siya, no? Kita po natin dito yung Taal Lake. Yan, 50 pesos. Isa sa magandang koleksyon na aking naitabi. Sa ngayon po medyo mailap pa yung ganitong mga paper bills. So medyo hindi pa masyado nakakalat, lalo na sa malalayong lugar siguro. Ilan-ilan pa lang yung nakakalat na ganito. Kaya hindi pa masyado. Pero pagdating po siguro ng ilang buwan, dadami na po yung ganito. Yung mga ganitong polymer banknotes. Ang sunod-sunod naman po itong sa 100. Ayan. Ito naman po yung Palawan Peacock. Ayan, dito po yun. Palawan Peacock. Nakapirma rin po ang ating presidente, President Bongbong Marcos, at yung tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Ayan, 100 bill. Ito po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So matibay-tibay po siya, no? At napansin ko rin po, parang dalawang hayop na yun nakalagay, no? Ito po yung Palawan Peacock at saka ito naman yung whale shark. Ayan. At yung sa taas po niya ay yung Mayon Volcano. At yung kasama po yung mapa ng Pilipinas. Ayan. Polymer banknotes ng 100. So, susunod naman po ay itong 500, no? Kung mapapansin niyo po, no, wala pa pong 200, no, dito sa polymer banknote, no? Kasi tinignan ko po sa sa BSP dun sa numista kung meron na pang ganun. Wala pa akong nakitang 200. Meron ng mga nakalagay sa mga Facebook o sa mga na meron ng 200. Ang nakalagay naman doon ay crocodile.
Yan, nakalagay, makita nyo po, no, yung nakalagay na ganito, 200 naman. Pero hindi ko alam kung meron pa ba nun kasi hindi ko pa nakita yun eh. Crocodile naman. Totoo kaya yun? Sa tingin ko parang inalo lang yun eh. Kinokopya lang eh. Wala pang ganun akong nakita to sa 200. Nagtanong-tanong din po ako sa mga tindahan dito sa amin. Wala pang 200 na nakikita ko. Yung 50 pesos pa lang, 100 at saka yung 500. Pero yung 200, wala pa. Yung crocodile na sinasabi nila, fake news po yun, ano. Dito naman po tayo sa 500, no. Ito naman po ay yung Visayan Spotted Deer. Ayan, Visayan Spotted Deer. Ayan. Ngayon din po, makapirma po ang ating presidente at yung tagapangasiwa ng Bangko Sentral. 500 piso. Medyo maganda-ganda pa po yung kanyang kondisyon. Bago-bago pa lang. Yan. Paano kung ito ay nalukot o natupi? Kasi ko pwede pa naman kasi minsan yung mga pitaka natin hindi naman ganun kalaki. Kaya minsan natutupoy po natin. Iwasan lang po natin masira o maplantsa. Itong mga ganitong banknotes kasi plastic po siya. Ring pagka ito ay naplantsa o natapat sa mainit, pwede ito'y mangulubot, no? Ay ingatan po natin na wag po itong matapat sa apoy kasi nga plastic, madali siyang malukot, no? So sa likod naman po makikita po natin dito yung blue nape parrot. Ayan, blue nape parrot sa 500. Ito naman po ay nakasulat yung Natural Park. Ayan. So isa sa maganda rin na ginawa ng Bangko Sentral. Visayan Spotted Deer. Ayan. So nabuo ko, no, kailan ko lang po ito yung nabuo kasi dito sa amin sa Pampanga medyo nakalat na rin po yung ganito. Hindi ko alam po sa inyo kung mayroon na po sa inyo mga ganito. Pero ito po, itong Philippine Eagle na ganito na 1,000, ito po yung una na lumabas na polymer banknote. Kaya makikita natin dito na ito po ay matibay-tibay na rin, ano, sa 1,000. Ito po yung South Sea Pearl, no? Ayan, coral reefs. Tabatiba Reefs National Park, UNESCO World Heritage. Isa sa magandang, siyempre nakaukot din po yung mapa ng Pilipinas. Ayan, South Sea Pearl sa 1,000. Ayan, ito po yung isa sa maganda na ating nakulek na bills, no? 1,000 bills na Philippine Eagle. So ito pong mga bayani po na dati natin, ito po ay may halaga pa rin naman, no? Kahit siya po ay luma na at may mga dumi na, may halaga pa rin po siya. Ayan. So ganun po yung pera, may value kahit na nalukot o nadumihan ay may halaga pa rin. Katulad na lang po ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Hesus. Kahit tayo ay nadumihan o nagkasala, may halaga pa rin po tayo sa ating Panginoon. Kasi kung tayo po yung magsisisi at hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay papatawarin ng ating Panginoon at lilinisin sa ating mga kasalanan. Tayo ay babaguhin at huhugasan. Ay ang sabi ng Biblia, ang lahat na nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya kung tayo po ay lalapit
at magbabalik loob sa ating Panginoon. Tayo po ay lilinisin, papatawarin sa ating mga kasalanan. At muli makakaroon po tayong halaga sa ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon. So yan po ang mga polymer banknotes na aking na-collect. Ayan, ito po yung mga bago. Meron ka na ba? Sa ngayon po ay face value pa lang po ang halaga ng mga ito. Kasi nga po, ito po ay marami. Darating ang panahon, ito po yung magagamit na natin. At yung mga lumang ganito na mga bayani ay mawawala na. No? Ito po yung ihan po natin. May nakita ko po ako sa mga online na ganito. Ang set po niya ay nasa 1,000. Ayan, 2 piso, 5 piso, 10 piso, 20 pesos, 50 piso, at saka 100 piso. Ayan, Republika ng Pilipinas. Ang bagong lipunan series ng paper banknotes. Maging sa 5 piso na ito. May overprint po siya, no? Yan po yung magandang i-collect sa mga kapatid po natin na may overprint, no? 10 piso kay mabini, ordinaryo mabini. So yun po, no, ang mga bagong bills na aking na-share sa inyo. Kung meron po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Salamat, pagpalain at ingatan po tayo ng ating Panginoon.